Good afternoon, I'm Joey Francisco. This is One News Now. Typhoon Ambo is blasting Quezon with violent winds and heavy rains. The entire province is now under wind signal number 3. Let's get the latest situation in the province. We have on the line Dr. Mel Avenilla, Quezon's PDRRM officer. Dr. Mel, kamusta po kayo dyan? Magandang hapon po sa inyo dyan sa istasyon at sa lahat po ng tagapakinig ng ating naabot ng ating balitang ito. Magandang hapon. Okay pa naman po ang lalawigan ng Quezon. Kasalukuyan nga po na nasa aming lalawigan ang mata ng bagyo. At sa pakipag-ugnayan natin sa ating mga Disaster Risk Reduction and Management Officers ay may kasalukuyan nilang nararamdaman ang may mga bugso-bugso ng hangin at may kasamang malalakas hanggang sa katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Pero sa report na ating nakakalap sa ngayon, wala pa po tayong naitala na major infrastructure damage, maliban lang sa ilang mga tahanan na may mga light materials na medyo nadala ng bagyo. Wala rin po tayong naitala pa sa ngayon na mataas na level ng tubig at wala pang pagbaha. So yun po initially ang kalagayan ng lalawigan ng Quezon. Dr. Mel, may mga nakukuha kami impormasyon from lalo na sa Gumaca na malapit po sa karagatan, ay talagang medyo malakas at yung alon na yung mahampas na rin talaga. Doon po sa bandang Gumaca at doon sa malapit sa karagatan, kamusta yung mga residente doon? Yung pong mga baybayin nating karagatan naman ay nung isang araw pa po natin na abisuhan na mag-conduct ng preemptive evacuation. Kaya nga kahapon pa lamang ng umaga hanggang tanghali, nag-start na lalo na yung mga nasa isla ng Alabat Island. Nagkaroon na po ng preemptive evacuation. At sa ngayon po, yung nabanggit nyo na lugar ng Gumaca, Timonan area, sila yung tinutumbok ngayon ng mata ng bagyo. At kasalukuyan na minomonitor natin. Pero base sa ating pakipag-ugnayan sa mga DRMOs, at sa iba pa natin mga sources, wala pang naiitala na major damage sa ngayon. So lumalabas na doon sa Gumaca, sa Atimonan, pero sa Gumaca, kay Mayor Webster Letargo, na ilikas nila yung mga kababayan nila sa safer na mga lugar? Yes po, halos lahat po ng bayan natin sa Bundok Peninsula, yung unang dinaanan ng mga area, at saka dito sa Lamon Bay area, yung tinutukoy nyo na isang bayan nga ay ang Gumaca, Atimonan, at yung iba pang mga bayan, nag-conduct po sila ng preemptive evacuation. Ito yung mga identified high-risk areas kagaya ng nasa baybaying dagat, nasa ibaba ng mga bulubundukin o kaya naman nasa tabing ilog. Sila yung in priority for evacuation. Kaya nga wala naman silang dapat alalahanin dahil well provided by the provincial government and lokal na pamahalaan yung kanilang kakainin o mga relief goods pagdating doon sa ating paghanda. Dr. Mel, yun nga, doon ako papunta sa katanungan na yun dahil at least siguro overnight, nandoon pa yung mga pamilya na inilikas. Sabi nyo nga, may enough naman na relief goods. So sa lahat ng mga affected towns naman po yan. Yes po. Sa katunayan po, nung isang araw pa nga, May 12, nagkaroon na po ng pagpupulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ng ating manalalawigan, Governor Danny Suarez. At siya mismo personally ang nag-remind sa lahat ng local chief executives na magkaroon ng preemptive evacuation dahil sinisigurado naman ng pamahalang panlalawigan na walang dapat alalahanin. Pagdating sa evacuation center, kailangan i-cater ng pamahalang lokal dahil well provided ang ating relief goods, sinigurado, lalo na yung mga tawid isla natin. Kaya right after the meeting, May 12, nagkaroon na ng relief augmentation, prepositioning of relief goods dun sa mga isla natin ng Alabat Island and Pulilio Group of Islands. May ilang bayan lamang na hindi na naitawid dahil sa lakas ng alon, ngunit sinigurado naman sa pakikipag-ugnayan ng ama ng lalawigan at saka mga respective local chief executives na yung food supply nila ay tatagal naman ng 1 hanggang 2 araw at pwede pa siguro kahit hanggang 3 araw kahit hindi nila nakuha yung initial na bigay ni Governor dahil bago pa naman sumapit itong linggo ng pagbagyong ito, may mga nauna nang binigay na ayuda na para sa pagkain ang pamahalaang panlalawigan. Kaya umaasa tayo na ito ay maibigay sa mga kasamahan natin, mga kababayan na nasa evacuation center. Kaya inihikayat muli ang ating mga kababayan na nasa mga mapanganib na mga lugar na makipag-ugnayan po sa ating mga DRRMOs, sa inyong barangay, punong barangay, PDRRMC, para kayo ay mailikas sa mas isang ligtas na lugar. Dahil wala kayong dapat alalahanin pagdating sa evacuation center, kayo po ay ipoprovide ng inyong mga basic needs. At siyempre,
i-ensure ang inyong safety kasama na rin ang precaution for COVID cross-contamination. Yun nga po, Dr. Mel, kasi aside from ito nga, kailangan natin bigyan ng tulong yung mga in-evacuate. Kaya kami concerned doon sa pondo dahil alam natin naglabas na ng maraming beses ng pag-aayuda doon sa mga kababayan ninyo dyan. So it's good to know na meron naman silang sapat na pondo para dyan, lalo na sa mga susunod pang mga araw. So muli, bibigay ko sa inyo yung airtime para po bigyan ng panawagan ang inyong mga kababayan dyan para maging mas ligtas. Okay po, so maraming salamat. So muli po, ang paalala po ng Manalalawigan, Governor Danny Suarez, na sa ating mga kababayan na nasa mga hindi ligtas na lugar, inaanyayahan po kayo na makipag-ugnayan sa masisipag din natin na local chief executives para kayo ay mailikas sa mas isang ligtas at maayos na kayo ikikater ko ang inyong mga basic needs. Inaasahan po ang lahat na makipagtulungan sa pamahalang lokal. Yung po mga kababayan natin na nasa baybayin ng dagat. Muli po, pinapaalala, ang buong lalawigan po ng Quezon ay nasa typhoon signal number 3 sa oras na ito at wala po sino man ang pinapayagan na lumabas ng tahanan. Lalo tigit ang pumalaot para sabihin kayo sumawit sa kabilang isla, kahit pa ang katuwiran tayo ay mangingisda at wala makakain. Hindi po ito viable sa ngayon dahil sa hindi ito ligtas. Kaya muli, iba yung pag-iingat. Ganon din po sa ating mga kababayan na nasa tabing ilog. Batid po natin na ang bagyong ito ay may dalang lakas ng ulan at bugso ng hangin. Kung kaya nga inaasahan na ang posibilidad ng pagtaas ng level ng tubig. So, hinihikayat po muli kung ang bahay ninyo, ang inyong tinutuluyan ay nasa malapit sa tabing ilog, makipag-ugnayan na po sa punong barangay, sa inyong DRRMOs, ganun din sa inyong local chief executives para kayo maging ligtas. At rest assured po na ang mga basic needs, lalo na po sa relief goods, ay hindi po ito kukulangin dahil ang pamahalang panlalawigan sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan ay buong suporta po na ilalagak ang makakaya natin na mga needs para sa COVID operation na ito. And syempre, dahil mismong oras na ito ay hinahamon tayo ng bagyong Ambo, rest assured ang ating mga kababayan na tayo po ay tutulungan ng pamahalang panlalawigan para tayo maging ligtas. So muli po, iba yung pag-iingat. Magdasal po tayo na makalipas na ito, ilang oras na lamang at lilipas na po ang bagyong ito. Iba yung pag-iingat pa rin at magdasal po tayong lahat. Maraming salamat. Yan po si Dr. Mel Avenilla at mag-ingat po kayo dyan, sir. Meanwhile, Typhoon Ambo accelerates while maintaining strength over southern Luzon. Pag-asa last spotted its eye wall hovering over Katanawan, Quezon while approaching the area of northern Quezon and Laguna. It is still packing winds between 125 and 165 kilometers per hour as it moves northwest at 20 kilometers per hour. Ambo is forecast to traverse parts of central Luzon and the Cordilleras later today before hitting Ilocos Sur tomorrow morning. By weekend, it will likely be over the northwestern portion of Cagayan, then move towards Batanes. Tropical cyclone wind signal number 3 is now up over the entire province of Quezon, including Polillo Island, as well as in Rizal, Laguna, the southern portion of Aurora, southern portion of Nueva Ecija, eastern portion of Bulacan, western portion of Camarines Norte, extreme western portion of Camarines Sur, and Marinduque. Metro Manila is still under signal number 2 as well as Cavite, Batangas, Pampanga, Tarlac, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, the rest of Aurora, rest of Camarines Norte, rest of Nueva Ecija, rest of Bulacan, Burias Island, eastern portion of Pangasinan, and the western portion of Camarines Sur. And finally, signal number 1 is hoisted in Cagayan, including Babuyan Group of Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, rest of Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Zambales, Bataan, Oriental Mindoro, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, rest of Camarines Sur, northern portion of mainland Masbate, and Ticao Island. Marikina shoemakers are getting ready to get back to work as Metro Manila transitions to a modified ECQ. Let's get more of this story from Ria Fernandez. She's reporting live from Marikina City. Kamusta dyan, Ria?
Joby, some 6,000 workers of Marikina shoe industry are raring to go back to work tomorrow. Metro Manila will shift to a modified enhanced community quarantine starting on Saturday. One of them is Magdalena Adicasas, who has long been looking forward to this day because it means she no longer needs to rely on relief aid. But before they could go back to work, employees have to subject themselves first to the local government's rapid testing for COVID-19. They need to be issued with a fit-to-work permit. Only half of Sea Point Shoe Factory's 130 employees can physically report to the office. The rest will be working from home. In accordance with Marikina LGU's new normal guidelines, owner Noel Evangelista says they will implement temperature checks, no mask, no entry protocols, and physical distancing in their shop and factory. However, he says customers can still try on their shoes since they will regularly disinfect them. What concerns him more now is the reception of the public on their products. Though they can sell online, so far they're only catering to the domestic market. Let's listen to the interview. Wala kaming problema sa materials. Ang problema po namin ngayon, siguro yung market. So hindi po namin alam, kahit na nag-online shopping na rin po kami, hindi po rin naman po namin alam kung mabibili po yung shoes namin kasi hindi po siya necessity or yung immediate need ng mga tao. Marikina Mayor Marcy Teodoro acknowledges the dilemma of shoe manufacturers. He assures them that the city will support them during the transition period. After all, shoemaking is synonymous to Marikina. Meanwhile, the Marikina LGU has also conducted this morning a free COVID testing in a gun and tobacco firms. Around 8,000 more individuals in other industrial and manufacturing companies in the city will also be tested for free for COVID-19 in the coming days. Jovi? Ria, just a clarification. You said that the city will be issuing fit-to-work certifications kapag tapos silang magpa-rapid test. Ano? So, is that like instantly they can go to work or they will have to wait for the results na ilang araw pa after? Since this is a rapid testing, Jovi, inaasahan natin na in a matter of few hours, lalabas na yung resulta ng mga empleyado na nag-undergo nga nitong COVID-19 test na ito. Ngayon, ibang usapan na kung magiging reactive o positive yung resulta. Andito tayo ngayon sa harapan ng Marikina Lab Center. Dito dadalhin yung mga positive results para sa isang confirmatory testing ulit. And then by that, tsaka pala sila makakakuha ng fit to work. With the question paano nila makukuha yung fit to work permit, may close coordination yung City Health Office at doon sa mga employer nitong mga manggagawa. And by that, malalaman nila kung pwede na silang pumasok. Okay, so another siguro importanteng question dito sa kanilang endeavor na ito. Do they have itong city yung enough kits to give dito sa mga taong gusto na magbalik ng trabaho? Kung alam nyo lang, itong COVID-19 testing na ginagawa ng Marikina LGU para sa mga manggagawa na magbabalik trabaho ay libre lahat, gastos lahat ng LGU. Kaya kanina, ang sabi sa atin ni Mayor Marcy Teodoro, makikipag-usap na siya sa private sector para matulungan pa sila na ma-finance ito. Dahil bukod sa 6,000 workers ng buong shoe industry ng Marikina, meron pang mga 8,000 workers na kailangan nilang i-undergo sa COVID-19 testing na mga nagtatrabaho sa industrial at manufacturing firms dito sa lungsod. Okay, thank you very much, Ria. That was Ria Fernandez reporting live from the city of Marikina. A new study by the Asian Development Bank pegs COVID-19's economic impact to as much as $8.8 trillion. That's a loss equivalent to almost 10% of the global GDP. Economic losses in Asia and the Pacific alone could hit around $2 trillion if the virus is contained in 3 months. But that could balloon to $2.5 trillion if the crisis extends to 6 months.
The pandemic is also expected to slash as many as 242 million jobs globally, with Asia-Pacific comprising 70% of the total employment losses. Socio-Economic Planning Acting Secretary Carl Kendrick Chua says the final component for the national ID system is slated to start on May 18. Speaking to One News' The Chiefs, Chua recognized that if we had the national ID system prior to the coronavirus outbreak, the government could have reduced inefficiencies in the rollout of the financial aid. However, Chua said that they cannot start the registration process immediately due to challenges in maintaining health protocols. We are not going to be able to do the registration immediately because can you imagine if 100 or 1,000 people go out to registration centers, line up? That will violate social distancing. If you put your fingers and your iris sa scanner and fingerprint scanner, that's also leaving a trace of the virus. So we will have to do this carefully and not rush it kasi baka it becomes a source pa of the spread of the virus. So we will prepare, and when it's ready and safe, we will register as many as we can, up to at least 5 million households. And we will start with the poor with no ID. Former Senator Tessie Aquino-Oreta has died. Posting on his Facebook page, Malabon Mayor Lenlen Oreta, her son said that the former lawmaker passed away just before 11 o'clock last night. Aquino-Oreta served the upper chamber between 1998 and 2004. Some of her bills that were signed into law include the Early Childhood Care and Development Act, Solo Parent Act, and the E-Commerce Act. She is the sister of the late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Mrs. World Online. I'm Jovi Francisco. We are One News.